So what's up sa inyo mga kari, no? Meron tayo rito ng Honda CB 400cc. Ayan. Babalik natin siya sa stock kasi ginawang cafe racer nung dating may-ari, tapos ginamit ng upuan pang TMX. So ayan, dahil nga pinutol nila yung dulo ng upuan kasi ginawang cafe racer. So ayan, babalik ulit natin siya. Puputulin natin ulit yung dinugtong nilang paikot pang cafe racing style na bakal sa likod. So buti ka mo, tinabi pa rin ng dating may-ari yung stock na pinutol nila, tapos yung stock na upuan, tsaka yung plastic nya, pinaka ng taillight, yung pinaka box ng taillight, tsaka yung kaha sa gilid. Yan, kadugtong talagang kadugtong siya. So ayan, pinutol ko na siya. Susukatin ko na lang kung sakto na ba siya sa haba, kasi kailangan ganun pa rin yung haba para pagka sinalpak mo yung upuan tsaka yung haba nya, normal pa rin titingnan. Ayan, so ayan, sinusukat ko na siya dyan. Yung upuan sinusukat ko na, tsaka kailangan level pa rin siya, hindi pwedeng baba yung upuan, hindi rin pwedeng sobrang tingala, para syempre kasi big bike to, big bike ka, tapos sagwa na itsura ng likod. So ayan, ito, ayan, papakita ko sa inyo. Sinusukat ko talaga siya ng maigi, kaya kailangan masentro din siya sa gulong. Ayan, sinusukat ko siya. Tapos importante pa rin dyan, kung kailangan nandyan bago magsukat ng ganyan, importante nandyan na yung kaha niya sa likod, yung plastic niya sa likod, kasi pagka sobrang angat naman din, hindi mo masyadong, hindi magpipit yung mga upuan. Yan, kagaya yan. Yan, sinusukat ko talaga ng maigi yan. Balik stock talaga kung literal. Ang wala lang dito yung susian ng upuan, kasi tinanggal nga nila yung ibang bakal dun sa panglikod. Yun ang naiwala nila, yung kabitan mismo ng lock ng upuan. So ayan, ang mangyayari dyan, ginawan ko na lang ng paraan yung sa upuan. Kasi ayan, yan yung mga kahari, sinukat ko na siya ng maigi. Ayan, ipipit mo ng maayos para siyempre balik standard pa rin kung tutuusin. Itong CB400 na to, iniwan lang sa atin ng tropa to. Ayan, nakuha niya lang daw yun. Yun nga, hindi niya gusto yung forma ng ng cafe racer. Tsaka iba na kasi yung upuan, pang TMX na yung kinabit ng plastic. Kaya ayan, buti ka mo, yun nga, sabi ko tinabi pa nung dati may-ari, kaso pinabayaran pa rin. Pero okay lang, kasi kaysa naman pagtagaan mo yung cafe racer na iba yung forma. Ayan, tinatabas ko na lang yan sinasakto ko na lang yung mga haba nung stock na, talagang stock na haba nung upuan tsaka nung buong likod. Yan, kaya sinisigurado kong saktuhan lang siya, hindi banat yung kaha, sakto yung mga tornilyuhan sa bakal, tapos pati yung upuan magpipit siya ng maayos. Kaya yan, tsaka nililinis ko muna yung pagkakapitan ng welding.
Perfect. Perfect. Nakasimula. So ayan mga kahari, napakapit ko na yung bakal dyan. Yan, nilagyan ko na ng level yung tata. Nilagyan ko na ng level yung upuan mismo. Nakadikit siya sa kaha. Tinip ko mo. Nakadikit na, naka-welding na yun ng konti yung bakal. Naka-level ba yung upuan sa tabingi. Para kaya rin nilagyan ng level para pihit ko pa kung kailangan talaga siyang palitan. Ay kailangan pihitin pa ng konti kung alin dyan. Pakalawa pa kanan para magpantay pa rin sa tingin. Parang wala pa rin binago pag natapos. Pagka okay naman, pagka okay na yan, full wheel din natin paikot. Ang ginawa ko pala dyan, pagka nung yan, nag-welding na ako, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko pa rin ng palaman ng bakal sa loob. Kasi tubo lang yun. Yan, level lang. Ayun nga, yung bago ko winelding ulit, nilagyan ko siya ng tubo sa loob para pampatibay. Kasi di pwedeng yung tubo lang mismo nung chassis ang nilagyan ko na ng palaman kasi wala nang tibay yun eh. So yan, nilagyan ko siya ng palaman mahaba na saktuhan talaga sa bago ko siya pinag-wheel. Huwag good yan, paikot. Tibay pa rin talaga kahit angkasan yan, matibay pa rin nandun pa rin yung tibay. Buti kung magaan lang yung gas yan, mabibigat eh, tsaka may bigat yung motor. Ayan, full wheel, ang sobrang layo ng agwat niyan para yung welding talaga yung magdidikit sa kanya. Yan ang ginawa ko dyan para buong welding yung kakapit sa magkabilaan tubo. Bukod dun sa palaman, bukod sa palaman na nagpatibay, patibay pa rin yung welding na sobrang siguro halos mga 5 mm din ata yung gap niyan, pagitan. Tapos yun ang welding na ang nagdikit sa kanya.
Ganun lang ginawa ko dyan. Para lang din sinigurado ko lang din talagang matibay. Kaya na ako yan. Talagang dinupon natin. Kailangan natin to. Alright. Alright, 0-0. Stock na ulit. All stock. Sakto lang yan. Babalik naman. Ayan. Bale, ito yung pinutol. Ayan. Dito yung nag-scramble sa lahat. Ito yung stock at na pinutol.